Paano na to? Dalawang subject pa talaga yung bagsak ko. Malamang sa malamang magagalit talaga si Ba't nanay ka bumagsak? Ano ba pang ine-expect ko? Anong ginawa mo? Ano ba naman to? Anong Ba't gagawin ko pinabayaan ngayon? ang pag-aaral mo? Ay, Ano boss? Ako pala. Mr. Jommer, kamusta ang pagkatrabaho mo? Ito po, tinatapos ko na yung puto. Mukhang maayos naman ang pagkakagawa mo. Kaso, ang problema, Mr. Jommer, marami pa rin complaints na dumarating sa akin. Kung naalala mo, last time, di ba, pumunta ka sa akin, and kinausap kita, sabi mo, aayusin mo na ang pagkatrabaho mo. However, after that time, ilang buwan din, marami pa rin dumarating na complaints sa akin, and it seems that your performance is very low. Ganun po ba? Oo. And it's the decision of the company, since kailangan ng company ng tao na magtatrabaho ng maayos, decision na tatanggalin ka ng muna sa trabaho. Pero sir, baka pwede pong mabigyan niyo po ako ulit ng bagong pagkakataon. Kailangan niyo po kasi ng trabaho eh. Sorry, but Mr. Jomer, it's not my decision, it's the decision of the company. Sige mo. Isadora? May anak na? Oo. Grabe, laki na. Ang isang taon pa lang nakakalipas bago tayo makagraduate, may anak na agad. Takbo ng panahon. Tinago niya siguro ng ano, bago tayo makagraduate. Uy, tol, mga Uy, tol. tol. Kumusta? Basta, Anong pinag-uusapan niyo? Si Isadora. si Isadora yung kaklase natin Thank ng you, thank you, sige. first year college. Sige, May sige. anak na. Maiba kasi ako, nahiya kasi ako magsabi, pero okay lang ba? Kahit ano, ako lang. Kahit ano, may extra ba kayo dyan? Extra. Pera, alam niyo na kasi. Ay, tol, pasensya ka na kasi. Maraming gastusin sa amin ngayon. Ganun ba? Alam mo na, gipit-gipit Kasi rin ako- kami ngayon. Pare-parehas pala tayo. Pero may kaya kilala ba kayo na pwedeng mahiraman o may utangan man lang? Maghanap ka bagong trabaho. Oo, kasi natanggal nga ako. Kinausap ako ng boss ko kanina rin. Na baka tanggalin ako ngayong buwan. Wait, teka. Ayun. Sino ba ito? Si Ma'am Christina! Ayun, si Ma'am Christina, yung Saan boss yan? ko nung nagpa-part-time job pa ako. Diyan lang, Ah. malapit sa SM. Ay, hindi Baka kasi may pwede ano yung dun. makapag-apply dun. Extra lang din. Madali lang naman yung trabaho doon, tol. Sige, Magmamap ka ano? lang, magwawalis, May print ka lang mag-print lang ng papers. Sige, kaya Saka- naman siguro yan. May contact ba kayo dyan na pwede siyang Ayun, tol. tawagan? Ayun, pakita mo. Ayan, sige. Pare, Send ko na lang pasend na sa'yo. lang din. Sige. Ayan, sige. Tsaka, sure ako naghahanap yun si Ma'am Christina ng trabahador din. Salamat sa tulong Tol, mo. na-send ko na to. Sige, check ko na lang mamaya sa email ko. Sige, tol. Salamat. ako si Jomer at ito ang kwento ng buhay ko. Noong mga panahong nag-aaral pa lamang ako, talaga namang sobrang hirap pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Wala eh. Tapos tayo nun sa pera. Pero, syempre dahil sa Panginoon, nakasurvive naman ako. Kaya nais kong itaas ang pangalan ng Panginoon sa istoryang ito. Dahil sa pagtitiwala ko sa Kanya at sa sapat na at higit pang biyaya niya, ay nalagpasan ko lahat ng mga pagsubok noon. Good morning, ma'am. This is my application form. Okay. Good morning, Mr. Buenaobra. Tell me about yourself and why did you apply for this part-time job? Yes, ma'am. As you already know, my name is Jomer Buenaobra. I am fourth year college student taking up the course of BSCE at Columbian University. And I applied for this part-time job to support my basic needs, my everyday needs, at para rin po sa pamilya ko. Isa po akong scholar sa aming lugar, but I still need to fund myself and my everyday needs. Are you sure that you can keep up for this your
job and your study. Mabigat pa naman ang course mo. And as you said, you're in college 4th year. I can already tell you, it will be hard for you to focus on this job and your study. Yes, ma'am. I am aware of that. But as I said earlier, kailangan ko po talaga tong trabaho na to para may mag-provide sa pamilya namin at sa mga pangangailangan namin tulad ng sa pagkain, mga pambayad ng bills at sa iba pa po. I'm a versatile person and I can do my job and studies at the same time. Makakaasa po kayo. Okay, I understand the situation. You are hard. I'm looking forward for your good performance on this job. Your first day will be on Monday. You have 2 days to prepare yourself physically and mentally. Your uniform will be given on your first day. Thank you so much, ma'am, and for your kind consideration. I can assure you na gagawin ko po yung lahat ng makakaya ko o yung best ko po para hindi rin po kayo ma-disappoint sa akin. Maraming pong salamat, ma'am. Congratulations, Mr. Buenaobra. Ito nga pala ako nung nag-aaral ako. Puro gawain sa school. Halos araw-araw sukin na ako sa library. Siyempre kailangan natin makatapos eh. Kaya kailangan magsunog talaga ng kilay. Palaging pressure sa mga sunod-sunod na reportings. Tapos kailangan bawat oras nagsosolve ka ng iba't ibang mga problems. Buti na lang mayroon akong kaibigan na handa akong tulungan. Kaya salamat talaga sa Lord na ginagamit niya yung mga taong to para mabawasan yung bigat ng mga gawain ko. Halos wala na nga akong masyadong oras nun para makakain ng maayos dahil kailangan lagi kong nagre-review. Hindi lang yun. Pagkatapos sa school ng umaga't hapon, diretso na sa trabaho ng gabi para i-follow up yung mga pinapagawa ng boss ko. Pagkatapos naman ay konting linis at ayos na ng workplace. Nakakapagod, pero kailangan kayanin. Oh, hello. Bakit ka ba napatawag? Mukhang importante yung sasabihin mo. Hello kuya, kaya na pa ako tumatawag sa'yo eh, kaso busy ka yata. Kaya hinintay ko na tumawag ka ulit. Kaya ano kasi kuya eh. Oh, ano ba yun? Bakit hindi mo sabihin agad? Kuya eh, kasi wala na kaming sapat na allowance si Dodong eh. Dahil naman ako humingi kay Mamshi at Papshi. Kasi sapat na daw yung pera nila. Kaya kuya, pwede ba akong makahingi sa'yo? Ibalik ko na lang din pag kumita na ako dito sa racket ko. Dah, ang dami man ang sinasabi. Bakit hindi mo na lang diretsuhin na kailangan niya ng pambaon ni Dodong? Kailangan, handa ko namang ibigay sa inyo tong pambayad ng dorm ko. Total, sa susunod na buwan pa naman maniningil si Aling Susan. Siya, sige, ipapadala ko na lang sa inyo ha. Ingat kayo dyan. Talaga kuya, napakabait talaga ng kuya namin. Sige pa, send ko na lang sa'yo yung Gcash number ko. Doon mo na lang ipadala yung allowance sa amin ni Dodong. Dong, tara dito. Ito yung bawon mo sa isang linggo ah. Huwag mo sasabihin kila Ma'am at Papsi na binigyan kita ah. Pero pag binigyan ka nila ulit, tanggapin mo ah para marami kang bawon na ipon ah. Basta tanggapin mo na lang. Ayaw mo ba? May bili mo lahat ng gusto mong laruan. Joke lang po, kuya. Ako na po. Okay, basta huwag ka maingay ah, na binigyan kita ng pera. Nung, punta tayo dun nung. Yan natin sino mananalo, pustahan tayo. Diba? Sakto magiging isang kuya. Paten nung pinata ko. O, ito na saan. Bakit ka? Sige, pagpunta na kami sa station. Anong ginawa mo? Bakit mo pinasugal yung pambayad ng dorm ng kuya mo? Anong pumunta dyan sa kokote mo? Ha? Oh, eto ang CP. Mag-sorry ka sa kuya mo.
Sorry kuya kung nagsinungaling ako sa pag-alawan sa amin ni Dodong. Bala ko naman talaga sana ibalik kayo ng doble kaso natalo sa pusta eh. Sorry talaga ya. Ano ba naman yan, Nong? Gusto kong intindihin yung mga dahilan mo eh, yung mga pinagsasabi mo eh. Pero bakit? Bakit mo yun ginawa? Alam mo namang hirap na nga ako dito sa mga pambayad ng bills, sa dorm, tas sa mga pangtusto sa inyo, pati dyan sa bahay. Bakit naisip mo yun? Okay sana sa akin kung pinangbaon niyo talaga, pero pinangtalo mo sa sugal eh. Nakakainis ka naman. O, di ba? Kung magbabalik tanaw ako sa buhay ko noong working student pa lang ako, talaga namang nakaka-stress isipin. Pero katulad nga ng sinasabi ng kanta namin nung nag-youth service kami na Our God is an awesome God. Pinalagpasan ko lahat ng yan sa tulong at sa gabay niya. Kaya palagi nating tatandaan kahit nakaka-stress yung sitwasyon natin, kahit sobrang hirap, magtiwala pa rin tayo because He will carry us throughout the process. At huwag din natin kalimutan na unahin yung mga gawain patungkol sa Kanya dahil hindi natin makakamit ng tagumpay syempre kung wala siya. Lagi niyo lang tatandaan na if God is on top, blessings are non-stop. Kaya kahit na may pagsubok, makikita at makikita niyo yung pagpapala ng Panginoon doon. At ito, finally, isa na akong registered civil engineer na siya naman talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Yes, tunay nga na I have come this far by faith with God. Kaya ang sino man sa inyo, yung mga malaking pangarap na gustong-gusto niyo talagang maabot, magtiwala lang kayo kay Jesus. Dadalhin niya kayo dyan. O paano po? Salamat sa panonood sa istoryang ito ha. Sana may napulot kayong aral. God bless you all. Thank you. Bye!